Magandang araw mga ka-aerial defense, may ibabahagi na naman ako sa inyo. Dahil ngayong araw na ito ay may pag-uusapan tayo tungkol sa depensa, aircraft carrier at barkong pandigma ng China lumapit sa Luzon. Pero bago tayo magpatuloy, huwag mo muna kalimutan mag-like, share and subscribe. Manatiling nakatutok sa aming channel para updated ka sa balitang militar at West Philippine Sea. Kinumpirma ng tagapagsalita ng Philippine Navy na si Captain J.P. Alcos, na dalawang sasakyang pandagat ng People's Liberation Army Navy, kabilang ang aircraft carrier na Shandong, ang namonitor sa loob ng karagatan ng Pilipinas noong April 22, natuntun ng Shandong sa layong 2.23 nautical miles sa timog kanluran ng Babuyan Island, habang ang isang Type 8158 Chinese electronic surveillance ship ay namataan sa 38 nautical miles hilagang kanluran ng Pagudpud, Ilocos Norte. Sinabi ni Alcos na mabilis ang paggalaw ng mga sasakyang pandagat at ang mga unit ng hukbong pandagat ng Pilipinas ay ipinakalat upang maglabas ng hamon sa kanilang presensya. The Navy, through its intelligence, surveillance, and reconnaissance capabilities, monitored two PLA Navy ships off our northern coast last 22 April 2025. To be exact, at around 9 o'clock in the morning, we monitored aircraft carrier Shandong CV-17. She was detected around 2.23 nautical miles southwest of Babuyan Island. And on the same day, around 12 noon, a Type 8158 Chinese electronic surveillance ship AGI 797 was also monitored underway approximately 33 nautical miles northwest of Dalapiri Island. They're actually conducting normal naval operations en route to a specific destination that we still do not know. Pero yung actions nila, sir, parang pasok pa rin ba sa guidelines? Yes, their passage was expeditious and they did not stop in any part of that particular transit. Naval Fortress Northern Luzon actually deployed naval assets to monitor this particular transit. Ipinadala na ng India ang pangalawa mula sa ikatlong batch ng BrahMos cruise missile sa Pilipinas. Ayon sa report mula sa local newspaper sa India, hindi tulad ng naunang battery na ipinadala sakay ng Indian Air Force transport aircraft, ipinadala ang ikalawang missiles mula ng barko. Ang tatlong BrahMos missile batteries mula India ay alinsunod sa 18.9 billion pesos na kasunduan sa pagitan ng Pilipinas at Indian-Russian joint venture na BrahMos Aerospace Private Limited. Ang pagpapadala naman ng ikalawang BrahMos missiles ay makalipas ang isang taon mula nang makumpleto ang delivery ng unang batch ng naturang missiles. Ginagawa na order nga ito, ngunit kung saan ito ilalagay at kung saan ito i-store, hindi nakahanda noon at aming inihabol at aming inihanda. So parating na ito at aming gagawin ang kailangan natin upang magamit ito ng tama. Kaya't ang Pilipinas ang ikatlong bansa sa Southeast Asia na nagkaroon ng itinuturing na pinakamabilis na supersonic anti-ship missile system, kasunod ng Indonesia at Vietnam. Matatandaan, sa paglagda ng kontrata noong 2022, sinabi ni dating Defense Secretary Delfin Lorenzana, na magbibigay ang BrahMos missiles ng deterrence capability sa Pilipinas laban sa anumang pagtatangkang sirain ng ating soberanya lalo na sa West Philippine Sea. Ang BrahMos medium-range supersonic missiles na kayang umabot sa 290 kilometers hanggang sa 400 kilometro, ay maaaring ilunsad mula sa submarines, mga barko, eroplano o land platforms. Ito ay may bilis na Mach 2.8 o triple na mas mabilis kesa sa speed of sound na 3,457.44 kilometers per hour. We are also looking at the capabilities that we do not have, we did not have before. So with the presence of the Nemesis, we are also intending to train that in conjunction with the BrahMos, with our BrahMos system. These are capabilities that will expand our reach beyond our territorial waters. Umalma ang Philippine Navy sa akusasyon ng China sa Philippine Navy corvette na BRP Apolinario Mabini na iligal umanong pumasok sa Scarborough Shoal. Ayon sa Philippine Navy nitong Lunes, ika-21 ng Abril, autorisado ang mga barko ng Pilipinas na i-challenge ang anumang mga barko na nasa loob ng West Philippine Sea. Ginawa ng Philippine Navy ang pahayag,
Matapos paratangan ng Southern Theater Navy ang Philippine frigate ng umano'y iligal na pagpasok sa kanilang karagatan na seryosong paglabag umano sa soberanya at batas ng China, sinabi din ng Chinese Navy na sinubaybayan at itinaboy umano nito ang barko ng Pilipinas, subalit ayon kay Navy spokesperson for the West Philippine Sea Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, parte ito ng pagsisikap ng China para baluktutin ang impormasyon para sa kanilang internal audience, saad pa ng opisyal na tanging ang Philippine Navy, at iba pang Philippine flag law enforcement ships ang may autoridad at legal na basehan para i-challenge ang anumang barko sa loob ng maritime zones. Kinumpirma ng Northern Luzon Naval Command ang ginawang paglalayag sa karagatang sakop ng Bajo de Masinloc sa West Philippine Sea, sa ilalim ng Exclusive Economic Zone ng bansa. Ayon sa NLNC, nagsagawa ng routine maritime patrol ang BRP Apolinario Mabini PS-36 sa naturang katubigan. Bahagi ng isinagawang maritime patrol ay ang intelligence, surveillance, and reconnaissance operation sa koordinasyon sa Philippine Coast Guard vessel na BRP Suluan, pagbubunyag ng naturang Naval Command. Ilang Chinese Coast Guard vessel ang naroon sa lugar nung isinagawa ang pagpapatrolya. Isang CCG vessel din ang agad na lumapit sa BRP Antonio Mabini nung ito ay may layong 8.5 miles sa hilagang silangan ng Bajo de Masinloc, at tinangkang pigilan ang barko ng Pilipinas sa legal nitong isinasagawang pagpapatrolya. Gayunpaman, ipinagpatuloy din ng Philippine vessel ang paglalayag, sa kabila ng pagbabanta ng barko ng China, nanindigan ng naturang command na legal ang ginawang pagpapatrolya at tuloy-tuloy din itong isasagawa upang maprotektahan ang karapatan ng Pilipinas sa mga karagatang sakop nito. Ang paglalagay ng label sa western section ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas bilang West Philippine Sea sa Google Maps ay nagpapatunay na bahagi ito ng teritoryo ng bansa, sinabi ng isang opisyal ng palasyo, sa isang briefing noong Lunes. Hiningi kay Palace Press Officer Claire Castro kung ano ang reaksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pwede nang mahanap sa Google Maps ang West Philippine Sea. Ayon sa National Maritime Council, ang inisyatibong ito ay refleksyon ng pagtanggap ng mas nakakarami na ang WPS ay bahagi ng soberenya at jurisdiksyon ng Pilipinas. Naaayon din ito sa 1982 United Nations Convention of the Law or on the Law of the Sea at ng 2016 South China Sea Arbitral Award na nagpinagtibay ng Republic Act 12064 o ang Philippine Maritime Zones Act. Dagdag pa ng NNC ang paggamit ng West Philippine Sea sa isang global platform na kagaya ng Google Maps ay makakatulong na mas lumawak ang kaalaman sa buong mundo sa maritime entitlement ng ating bansa. Muli ring iginiit ng NNC ang kanilang commitment na protektahan ang maritime rights ng Pilipinas batay sa international at domestic law. Hinihikayat din nila ang patuloy na pagkakaisa sa pagsulong ng interes ng Pilipinas, partikular sa West Philippine Sea. Panoorin po natin ito. Para sa mas madaming update tungkol sa ating depensa, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Huwag mo na rin kalimutan mag-like, share and subscribe. Pindutin mo na rin ang bell para updated kayo sa aking mga bagong video. Maraming salamat po.